Network Entertainment. Hello everyone! Welcome to another episode of Kaya Pa Ba? And for this episode, we hold space for the one and only Fonz. Ding, 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 ding. Kuya may bell, hold space. Magandang umaga or hapon. Hapon. Or kung kailan nyo man to pinapakinggan, maganda kami. Period. So, thank you so much for being here. Maraming salamat for inviting me. I'm so honored kasi nag-uusap tayo kanina about comedy and yung mga insights mo about it, parang I feel so seen. Oh, thank you. And also nakakatuwa lang because we were supposed to do this podcast like weeks ago. Oh, and then hindi siya natuloy. And then eventually nagkatabi tayo sa isang event with Ma'am Charo, who we loved holding space for. Super. And now we are here. So, handa ka na ba sa fast talk, Charing? So, handa. Pero kamusta ka today, Fon? So, kamusta ka physically, emotionally, spiritually, financially? Ikaw na bahala. Alam mo, nag-stand out. I wanna share, hindi naman sa hindi naman sa pagiging kaskasero. Kasi lately lang ako nag-start mag-drive. Tapos kanina, nagda-drive ako from my house to here. Parang feeling ko sobrang confident driver na ako. Kasi minsan, pagka yung nag-uunahan kayo sa kalsada, dati, sobrang bagal kong sumingit kasi takot na takot ako. Sobrang bagal kong mag-change ng lane. Feeling ko nakaka-irita yun sa driver. Ngayon, parang pag sinabi ko nag-signal na ako, hindi na ako natatakot. So you are more aggressive than usual today? Yes. Correct. I think it's because we have matching outfits. Dahil pareho tayong naka-denim jacket with sando. So it's giving balikbayan realness. Kulang ng gold chain. Oh. Pero thank you again for being here. So I guess sa podcast na to, it's just like general kwentuhan, baklaan, talking about creativity. Minsan malalim, minsan biglang tanga. Which is, you know, you love tanga. Sinabi mo kanina. Diba? So magsimula tayo sa buhay mo. And I want to start in like back in 2017. I'm not sure if people know this, but you made a content that got the attention of the one and only Chris Aquino. Diba? Totoo po. Oo, totoo po. Gusto ko yung parang i-deny mo ba? Ang aking nanay bilang isa kong bimbi look-alike. Kaya mo pala sinabi kanina. Oo, sabi ko, nanay ko siya. Pero I guess what I wanna know is, in 2017, the content that we do now wasn't present. Iba pa yung formation, iba pa yung itsura and yung feel ng content nun. But to get the attention and the recognition of somebody like Chris Aquino, during that time, what did it mean to you? Parang, were you someone na parang creatively you've been wanting a big break na? Or did it happen on a whim? Hindi ako nag-exaggerate. It literally changed my life, the way I see myself. Sobrang laking bagay nun for me. Arte, Kasi ngayon sobrang diba? Sobrang common na mapansin ng mga artista, ma-repost. Nung time ng 2017, hindi siya ganun kadali. Tapos si Chris Aquino pa yung nakapansin sa akin. I'll paint you a little picture. Isa akong probinsyano sa Cavite na ang tingin ko talaga sa mga artista, Diyos. So parang feeling ko pagka may nag-insert name of an actor na hindi mo masyadong kilala, sinabi, nagma-mall show siya dyan sa may SM Rosario, pupunta talaga ako. Wow. Kahit hindi ko siya kilala. Kasi gusto ko yung energy ng mga artista. Correct. Nakakakita ko ng mga makikinis ang kutis. Tapos imagine mo. Gusto ko yung emphasis sa makikinis ang kutis. Okay. Tapos imagine mo, ganun yung tingin ko sa mga artista. Tapos si Chris Aquino yung nakapansin sa akin. For the longest time, ang dream ko talaga is maging part ng entertainment industry, not necessarily in front of the camera. Basta gusto ko maging PA, gusto ko maging writer, director, yung mga ganun. Kaya lang, hindi talaga siya para sa akin during that time. Kasi hindi ako nakagraduate. Para makahanap ka ng trabaho sa ganung industry, at least may diploma ka. So parang pangarap na pangarap ko. Pero wala akong ka-idea. Paano ba nakakapasok yung mga tao sa mga ganitong work? Tapos nung nag-offer nga siya ng trabaho, doon na parang, OMG. Seryoso ba to? Chris Aquino. Parang feeling ko lahat ng dreams ko nagkatotoo kagad. So for our listeners lang, like ano yung in-offer sa'yo na job ni Chris Aquino? Doon sa comment niya, wala namang specific. Correct. Sabi niya lang, if ever you're looking for a job, we might have a spot. Parang something like that. Sa KCAP, which yung name ng company niya before. Tapos yun, parang tatalon talaga ako sa kama.
I love it. Super. And then, I guess, you mentioned na parang you thought na the idea of pursuing your creativity or having your creativity be your job wasn't a possibility for you. Ano to? Like, is this something na attribute mo sa like upbringing? Ano ba yung programming na binigay sa'yo nung bata ka at merong ganitong parang hindi mo dapat i-consider yon as options? Experiences. Oh. Nakwento ko na ata to sa TikTok or sa mga ibang interview. Pero kasi nung bata ako, parang I was always the funny guy sa classroom. Tapos yung mga classmate mo, i-hype up ka na, ay, Fonz, pwede kang mag-commercial, ganyan. So ako, paano ba nagiging commercial model? Alam mo yung mga Facebook group na mga... Yung mga casting. Correct. So, na nakasubscribe pa rin ako hanggang ngayon. Every now and then, di ba, merong ano... Kasi yun, nung panahon ng mga 2013, ganyan, maglalabas na looking for ganyan. Pumupunta ako as walang kapera-perang. Pagka nakita nyo talagang itsura ko doon, tatanungin mo, seryoso ka ba? Mag-a-attempt ka? Parang ganun. So, from Cavite, magbabiyahe ako sa Makati, minsan Makati, San Juan, doon yung mga audition ng mga commercial, mga yes. Ganun, tapos pipila ko. Alam mo, pagdating ko pa lang doon, okay lang masabihin na Jejemon. Sobrang Jejemon ko talaga, as in. Parang feeling ko, shucks, mukha na ako artista. Pero pagdating mo doon, lagi ko tong ginagamit tong term na to. Pero parang 10 Enrique Hill yung nasa harapan ko. Tapos ako, bakit ako? Bakit ko inisip na kaya ko? Tapos, syempre sayang yung pamasahe ko. Mag-ano ko, yes. Tapos alam mo yung casting director, hinintay na lang ako matapos kasi ang dami pa. No. Tapos may nakwento pa ako before na, as in, hindi niya ako pinag-attempt. Tinignan niya lang ako, sabi, sorry, you may go. Parang hindi ikaw yung... Tapos parang tumutusok talaga siya sa puso. Hindi ako pang dito. No. Fonz, lahat ng sinabi ng mga classmates mo, ng kaibigan mo, hindi totoo yan. Let's go back to reality, which is siguro off-cam, which is okay pa lang. Pero mas lalong hindi ko alam kung paano i-pursue yung mga writing. Lagi lang siyang pangarap. So, for a really long time, since yung parang major rejection ko, nag-shutdown na yung utak ko na hindi ako para dito. Kaya imagine parang biglang ginanon ulit ni Chris Aquino yung hope na yon. The Chris Aquino pa, di ba? Parang Chris Aquino, if you were gonna parang ask for a sign from the universe, there probably was no bigger sign than Chris Aquino. Ang specific nung pinake mo na picture na pupunta ka sa mga casting calls, tapos ang haba nung pila, and then for you to get a chance, then sometimes you are given the time, but then it's such a short time that you're not even able to show what you have to offer. I guess knowing how sharp you are and how witty and intelligent you are sa mga content mo, nung mga panahon ba na pumipila ka sa casting call, na alam mo namang may ibubuga ka, pumapasok ba yung tanong sa isip mo na there must be a better way to go about this? There must be a more efficient way for people to see my talents. Nung time na yun, wala talaga. Wala kasing TikTok. Parang, anong naalala mo? Para mapansin, it's either maglakad ka sa mall at i-stop ka ni Mr. M. Kasi ganun yung kwento ng mga dream mo, diba? Parang titigil ka, ay, parang pwede ka. Okay, kasi gets. Yung mga kinakwento ng mga artista, paano ka na-discover? Naglalakad lang po ako sa mall, ganyan. So, ina-expect ko. So, kaya ka pala lakad sa mall? Hindi siya joke. Lakad ka ng lakad. 18th birthday ko. Oh my God! Umabsent po ako. Sa Lasal Dasma kasi ako nag-aaral. Tapos yung buhok ko blonde. Para mapansin talaga for sure. Tapos naglakad ako sa ATC kasi taga Cavite ako. Inisip ko, wala namang casting director sa SM Palapala. So, nag-FX ako papunta ng ATC Mall, Alabang Town Center. Lakad na ako ng lakad doon. Sabi ko, shucks, birthday ko, feeling ko, igagalawin ng universe na birthday nito ni Fonz. So, ngayon siya extra favors. Oh my God, I love it. Yes. Wala. Tapos sabi niyo, ay Lord, parang hindi niyo ata naalalang birthday ko ngayon. Kahit nag-blonde hair ako. Naalala ko yun. Tapos, looking back, mukha akong tanga. Ba't ako naglalakad sa mall na hoping na mapansin ng mga casting director? Yeah, but if you think about it, of course now with so much more perspective, parang that was you holding on to the dream and thank God you held on to it, diba? Kasi isipin mo kung like you gave up years before the Chris Aquino thing came. Baka wala tayo dito now, diba? Not necessarily nga kasi gusto kong maging artista. Gusto kong maging part ng mundong to. Na coming from Cavite, I really had no idea how. Unless makagraduate ako
which is hindi nga nangyari. Tapos mag-apply ako sa ABS or GMA as a PA, ganyan-ganyan. So, the fact na wala akong diploma, like, the foot in the door, on the door. Beneath, underneath, therefore. The foot sa door. Yeah. The foot sa door, I didn't even have that chance. So, yun lang. I keep hearing you say sa mundong to. Like, ano ba yung meron sa mundong to or sa industry na to that you just want to be a part of so much? Ako kasi ako, the reason why I wanted to pursue like a career in entertainment that eventually became comedy is just the joy of na nakukuha ko nung bata ako consuming pop culture. Parang, I wanna be a part of that world. Siguro parang ganun. Nung hindi na nga natuloy yun, ako call center. I think 15 na trabaho ako. Wow. Kahit anong trabaho doon, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na tatagal ako dito. Laging may hinahanap yung kaluluwa ko na I should be doing something more. I mean, more. Hindi naman sa walang kwenta yung mga trabahong yun. Hindi lang siya fit, I should be doing something else. Parang feeling ko, hindi ito yung tinatawag ng kaluluwa ko. Feeling ko hindi ako nilagay dito sa mundo ito for this. And parang feeling ko nga, sa utak ko laging gumagawa ko ng skit eh. Yung mga nakapapanood yung skit, halimbawa may nangyari interaction with the sales lady, nagagawan ko na siya ng kwento, what if ganito, ganyan. Tapos sumasanga-sanga na siya. Na parang ako lang yung nakakaintindi in my head. So dahil nga ang title ng podcast ay Kaya Pa Ba? This is also born out of my experience na nung nag-corporate ako, parang I should also be doing something else. Take me through that time na jumping from one job to another. Sabi mo nga like 15 jobs, di ba? Ano yung feeling when you were describing hindi to para sa kaluluwa ko? Kasi sabi mo like talagang napaka-profound nun and yet like I know exactly what you mean. Pero I guess for the listeners here, signals of when you feel like your soul is not being nourished the way it needs to be. Okay, I think maraming makaka-relate na baklang mass comm dito. Kung hindi, tas hindi ganito yung trabaho nyo. Nagko-call center ako. So, paulit-ulit yung, hi, thank you for calling, this is Fonz, blah, 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 blah. So, ang ginagawa ko, to entertain myself, iniiba-iba ko na yung boses ko. Hi, thank you for calling, this is Fonz. How may I please get... Hi, thank you for calling. Ganyan. Tapos parang yung mga katabi ko sa... Basta na ba nangyari dito? Kala na nagpapatawa ko. But feeling ko, parang kailangan ko ilabas yung creativity ko. Hindi ko pwedeng monotonous na buong 8 hours pare-pareho ng ginagawa ko. Tapos, mas nag-e-enjoy ako pag mga Christmas parties, magpa-perform. Tama. Parang feeling ko, okay, this is my chance. It's time to shine. Parang, speaking of Christmas party, anong Christmas party presentation ang pinaka-proud ka na? Of course, hindi namin alam because walang documentation nito. But if you were just to tell us, like back in the day, ano yung isa sa best creations mo? Okay, hindi siya creation, singing contest. Pasabog. Nagka-singing contest sa company namin, Christmas company namin. Kasi alam na ng mga office mates ko na hindi maganda yung boses ko. Pagkatapos, sinama nila yung tatlong as in parang American Idol levels. Tas ako, parang as a joke. Tapos, sinalang kami. Ano bang kinanta ko? No One ni Alicia Keys. Madali lang, no? Madali. Parang happy birthday lang. Tapos, third ako. May natalo akong isa. May natalo kang isa. Shoutout. Nakalimutan ko yung name mo na natalo ka. Pero I think you deserve that loss. Charot lang. Oh my God. Alright, so, you mentioned din kanina na, yung mga classmates mo, like, ina-affirm ka na parang, like, you've got it, meron, like, i-push mo yan. So, kumbaga at an early age, sabi mo nga, like, bida-bida ka na. And then, you didn't really want to brand yourself as a comedian. But, I guess early on ba, yung humor was something na alam mong alas mo na? Or was it more of just coming up with ideas lang muna? Hindi ko siya iniisip na alas, pero a lot of people would tell me na I'm funny. Even now, ang hirap i-claim na komedyante ako. Kasi iba yun eh. Parang kayo yun eh, yung mga nagsusulat talaga. Pero parang okay, he's a person na funny. Pwedeng ko ganun ako. So hindi ko siya parang alas ko to, nakakatawa ko. Or parang was it dati lang bang parang ideas? Or parang alam mo lang when it comes to idea generation, mas yun yung concept. Parang without branding it as comedy pa lang. It was just like concepts in general. Hindi. Lately ko na na-realize na magagamit kong alas yung mga ideas. Kasi nung nagte-TikTok na nga, people would say na si Fonz lang nakakagawa nito. Si Fonz lang makakaisip nito. Parang, oh my God. Parang nga no. Parang walang ibang gumagawa ng mga weird content. So thank you sa mga nagko-comment. I appreciate it. Because you do weird content, sabi mo nga. I guess hindi ko natatanungin kung saan to nanggagaling because, in living your life, that's where you pull inspiration.
But I guess ang gusto kong malaman, when do you know when a weird idea is weird enough to be pursued and then to be posted eventually? Kasi yung sa'yo parang it goes from one level of absurd to another. Tapos people, oh yes, of course, this is a very Fonz thing we are seeing. But ano yung, meron ka bang parang litmus test na parang, okay, this is the weird that I am looking for? Pag natawa ko sa utak ko, kasi may mga weird na parang, okay, ito yung weird na palatable sa audience. Correct. Tapos may weird na pang Fonz talaga. Ako lang yung, oh my God. Ako parang, I would giggle myself. Sabi, oh my God, nakakatawa to. Sa sarili ko. Pero pag inano ko na, parang, hindi nila na-gets. Okay. So, to answer your question, nilalabas ko lang eh. Kasi, nangyari na to one time. Takot ako na ilabas. Na kasi sobrang ano nito, sobrang, parang ang weird. Parang, wala na siyang kakwenta-kwenta to the point na, bakit? Sayang oras. Sayang oras ko, sayang oras ng manonood. Pero nakakatawa siya in my head. Ginawa ko pa din. True enough, nag-flop kumpara sa mga ibang videos ko. Pero hindi ko siya binura. Kasi sabi ko, okay, parang mahal ko tong idea na to. Tapos sa isang event, lumapit yung isang artist, sikat na singer. Sabi niya, Fonz, tawang-tawa ko. Pinoint out niya yun. Parang ko, oh my God! Thank you. Kasi ang tagal ko siyang nag-debate sa utak ko na, OA na ba yung pagka-weird nito? Parang wala nang kasense. Tapos sinabi niya, tawang-tawa ko nung ginawa mo yung video na to. Tapos parang oh my God! May naka-appreciate. So inisip ko, okay, not every time na everyone's gonna like it, everyone's gonna understand it, but that's not the point. The point is, you stay true to what you believe is good. And somebody out there is gonna find it the same way. Parang, ano mo yun, mag-invite ka lang ng same utak mo. Utak! Ikaw, yung may mga mini-mention ka na parang, oh my God. Kasi a lot of people would find a video funny because of the obvious reasons. Kung may mga pino-point out ka sa mga video ko, oh my God, nag-gets niya kung bakit siya nakakatawa. Hindi yun, I guess I'm talking about yung latest PBB post mo wherein binigyan ka ng task para malabas yung tunay na anyo ng housemates and then you went OA, which is very meta because sabi mo nga kanina na ba, masyado bang OA yon? But then, you were so OA na even yung tunay na kulay ni Big Brother na labas mo. Parang for me, it was just really, really, Thank really you. amazing. Coming from Box. Oh my God. Ay, wow. And it's nice that you bring up na basta nakakatawa lang muna siya sa'yo, yun ang pinaka-importante and to stay true to that. For me, that's more of an aspiration as a professional content creator and comedian. Parang, I wish everyday ganun yung mindset ko. Pero like, you can't help but really worry about, ito ba talaga yung gusto nung na-build ko na audience? Nandito ba yung engagement? How do you bring yourself back to that center of parang hindi, I should always create from this space of hindi, ako lang muna yung pinapaligaya ko before anybody else. Okay. Totoo, nung nag-start ako, ang iniisip ko, paano siya magva-viral, ganyan-ganyan. Tapos, nararamdaman ko, ay, nagmumukha na akong parang sabik na sabik sa likes, nawawala na yung essence ko. So, nag-try ng mga weird stuff. Tapos yung iba nagfa-flop. Pero ngayon, I really try to find balance na at least kahit paano naman, gets ng audience. Hindi naman yung mukha naman ako na lang. Sorry. Sana nag-sketch na lang ako mag-isa sa bahay kung ako lang naman yung makaka-appreciate. So, ngayon, since vina-value ko naman yung audience na na-build ko sa social media, I make sure na yung gagawin ko funny sa akin and also funny din naman sa inyo. Para naman, kasi eventually kung sarili ko lang yung susundin ko at ako na lang yung natatawa, magsasawa ng maghintay yung mga tao. So you go through periods of changing it up, mixing it up, I assume. So, how would you describe the different content eras you've gone through the last 2-3 years? Kasi ako nagkaroon ako ng Drag Race era, and then advertising, and then corporate life, and then stand-up, and then now it's like mga millennial stuff. Because you really have to change it up to just keep everybody interested. Pero ikaw, if you were to pinpoint, what would you call the different eras of your content life? Hindi ko alam kung magandang, if it's a good thing, na hindi siya ganoong nagbago. May mga nadadaglag lang from side to side. From time to time. Side to side. Ano lang, siguro nagkaroon lang ako ng era na, alam mo yung inulit na words? May ganun era na parang mga content ko yung inulit na words. Okay. Tapos, multo. Yung multo kasi, from time to time, babalik at babalik siya eh. Hold up. Yung hold up. Mga ganyan. So, generally, ano pa din siya? Skit type. Gusto ko mag-try ng mga
personality type of video. Nagme-makeup lang ako. Hindi ko kayang humarap sa camera nang walang makeup. Kasi minsan, nakaka-engage. Yung parang nagkukwento lang, tapos nagaganyan. Parang, I'm starting to like this person because ito lang yung personality niya. Try ko nga. Parang hindi ko kaya. Travel, hindi ko talaga kaya. Utang, I'm so sorry po. Grabe yung mga travel, no? As in yung tipong, kasi syempre, hindi ko alam, kung ako yun, ipipreprod ko yung mga angles and yung shot list before going to the destination. Which means, the trip becomes a work trip and not, diba? For me, that's how I would approach it. Kaya parang, oh my God, medyo mahirap siya. Pero nakakaya mo? Hindi ako nagka-travel. Kasi parang isip ko, if I were to do a travel content, parang hindi siya for me. Yeah. Kanta, it's always been there and people like it. Compose nga ako ng kanta tapos nagustuhan ng mga tao. Yun lang. Yun yung mga era. Okay, so usapang childhood trauma naman tayo. Of course, bilang batang bading, nabully ka din. And parang, you mentioned before na being an introvert was more of like a survival thing because parang if you didn't speak up, parang people wouldn't notice you anymore. But now that you are a content creator known for your perspective, your voice, anong feeling na parang na-reclaim mo yung boses ng young fonts ngayon? Ang weird nga, honestly, pag kasi may pinagdaanan kang traumatizing sa childhood mo, minsan kahit a lot of people are validating you na, andun pa din siya, lagi pa rin may doubt na yung sasabihin ko ba, would it get me in trouble? Would I be judged for opening my mouth? May ganun pa din ako until now. Even if majority of the response from my audience sobrang positive, natatakot pa din ako minsan. So feeling ko na-suppress siya for a while. Do you have a spiritual practice? How do you keep your heart and mind in check para lang you still make space for that inner child? Pag nakakabasa ako ng mga ayokong maging emotional. Pag nakakabasa ako ng mga kwento ng mga batang bading ngayon, na na-surprise sila, tapos they're fighting, they're parang sobrang sobrang proud of who they are. Na parang part of me nahihil. Oh my God, ito yung hindi ko na ramdaman nung bata ako. So nakakatuwa din na may social media kasi back in our day, unless meron kang mga kaibigan na supportive, itatago mo talaga yan. Media has always portrayed LGBT as something negative. So people around me, pagka nakakita nila nalalambot-lambot ako, would automatically assume na mali akong tao. Parang ganun. So isusuppress mo talaga siya. Anong train of thought ko? Okay lang. Feeling ko malapit ka na maiyak, so i-go mo na yan. Iiyak mo na siya. Hindi ako iiyak kasi yung concealer ko. No, pero yeah, I mean, the way TikTok definitely has helped in terms of providing representation. Ayun yung pala, yun yung point ko. Kasi pag nag-scroll ka sa TikTok, for example, you're a 12-year-old kid questioning your gender. You see yourself sa content creators like Queen Dura, mga drag race queens. You don't feel so alone. When I was a kid, ang makikita ko lang na bading sa mga TV, yung mga binabatukan. Correct. Mga ganun. So inisip mo, ganun ako, pero bakit ganun yung turing sa kanya? Yeah. Ako baka mga mali yan. Pero ngayon nakita mo, sila Bretman Rock, parang pagka dumalaw dito, oh my God! Correct. Parang sobrang sineselebrate sila. Imagine having that kind of representation as a kid. Nakakatuwa lang. Parang I'm happy na ganoon na tayo ngayon. Tapos, hindi pa rin nawawala syempre yung bashing. Pero pag nag-bash ka, makikita mo, like there's another group of people defending that. So parang may ka talaga, wisyo ka na kahit papaano hindi naman ako nag-iisa. Something like that. I definitely share yung same sentiments bilang as a millennial. Na parang minsan nakakatuwa but also nakakaingit na parang, oh my God, you have so much representation and types of queer joy that you have access to now. Yes. Diba? So, but do you find yourself like with the content pieces that you make, kahit pa paano you get to heal your inner child kasi yung kwento mo, yung hugot mo na ilalagay mo sa what you post online? More on sa validation ng creativity kasi nga iniisip ko talaga nung bata ako, parang ang galing ko, sorry. Parang feeling ko kaya kong gumawa ng kwento, kaya kong magsulat ng kwento, pero pag wala ka namang venue to practice that, correct. Isipin mo, ay ano lang ako, nag-i-imagine lang ako, hindi totoo yan. Yeah. Pero minsan pagka ginagawa ko na siya sa content, tapos ang daming positive feedback,
yun yung nahihilo. Oh my God! Parang yung bata ako, ini-imagine ko lang to na gusto ng mga tao yung mga gawa ko. Tapos ngayon, nagugustuhan talaga nila. So yung thank you, social media. Yeah. I mean, grabe talaga yung validation ng creativity as a trauma. And I think it's because as queer people, dahil meron tayong mix of masculine and feminine energy, parang yung creativity natin medyo built-in na talaga siya sa atin. Diba? And pag bata, kapag hindi siya na-affirm, hindi siya na-validate, once na ma-validate siya pagtanda mo, talagang merong, oh my God, buti, I get to do this for a living. Tinanong mo sa akin off-cam, kung I've always wanted to be a performer, something like that. Isang malaking factor, feeling ko lang kaya ako naging bakla, ay si Britney Spears. Girl, same. I mean, Britney Christina Spice Girls. Britney Spears. Diba? Live in Las Vegas. Gusto ko na very specific, may concert live in Las Vegas. Britney Ito ang Spears. kanyang, anong album to? Yung pangalawa, yung pangatlo? Yung finale niya yung Baby One More Time, tas before nun, I'm a Slave for You. I'm a Slave for You. So yung pangalawa, I'm a Slave for You. Okay, I think, More than Britney Spears, na-appreciate ko yung choreography, costume design. Parang feeling ko, tinatawag ako ng ganitong mundo. Parang gusto ko rin ng sawa na hawakan, diba? Mga ganyan. So parang feeling ko, sobrang laking impact talaga ni Britney sa akin. Correct. Hey! Whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Ako, yung queer joy na in-experience ko lang on my own nung bata ako because syempre pag nakita ng tatay ko yun, baka palayasin ako, diba? Now, I get to reclaim some of that when I do improv. Like, kunyari, if the character needs to be gay, I get to use some of that. So, meron siyang, I think, very profound but also like healing effects sa akin. Because of course, with content, I should only create specific content for my audience, diba? Pero pag sa improv kasi dahil parang free-flowing siya, parang shit, dito ko malagamit yung mga Pussycat Dolls references ko. Kasi Diyos ko, sinayaw ko na ata lahat ng Pussycat Dolls numbers nung high school ako. So, nagagamit ko siya doon. Wait, may naalala ko. Oh my God. Kasi you mentioned na parang sinupress mo yung ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Yung mga kabaklaan mo. Sinupress mo yung kasalanan na yan. Sinupress mo yan. Naaalala ko, may napanood akong video about nung bata ako na nag-cross-dress siya. Tapos nalait-lait siya. Basta yun, tumatak sa isip ko na pag ang lalaki nagdamit babae, nagsuot ng wig. Yes. So parang no talaga. Parang mortal sin. Pag nakakakita, nung bata ako nito parang homophobic era ko as a child. Pag nakakita ko ng mga bading na mahaba buhok, na ano siya, parang natatakot ako. Kasi yun yung kinalakihan ko. Yun yung nakikita ko. May inattendan akong workshop, yung role na kailangan ko daw is parang babae. So kailangan ko, first time kong bumili ng wig sa Lazada. Ilang years ka na nagko-content nito? Almost 1 year. Okay. First time ko makahawak ng wig na isusuot, na parang nanginginig ako. Wow. Kasi yung parang feeling ko, nakaprograma ako na pag sinuot ko to kasalanan. Although hindi naman ako homophobic, pero oh my God, isusuot ko ba to? Tapos nung sinuot ko siya for the role, nag-rush in lahat ng parang, sobrang, ano yun, naglalaban yung damdamin ko. And sabi ko, wala lang to. It's just here. Correct. Pero parang nakaprograma sa katawan ko na mali itong ginagawa mo. Tapos ginamit ko siya sa TikTok. Tapos hanggang sa ma-realize mo, ano yun? Ano yung kinakatakot ko? Nag-resist talaga yung katawan mo. It's just wig. It's art. It's me portraying a character. Correct. And even if it's not just portraying character, if you really want to wear wigs, it doesn't matter. Why were we so afraid of men dressing up a different gender? And when you felt this, you were watching Drag Race already, diba? So parang as a concept, alam mong it's an art form. It's an artistic expression. And yet, the body, because it also stores memories. Talagang feeling talaga niya, wow. So, parang sobrang maling-mali siya nung sa akin na. Pero yun, sabi mo, nanonood na ako ng Drag Race noon na. Nakumpleto ko na ata yung lahat ng seasons. Oo. And yet, ganun pa rin yung visceral reaction. So, imagine mo lang yung mga tao. Kasi yun, I had to do it for a workshop and for TikTok. Correct. Pero, may ganun pa rin ako. What if yung mga tao na pinalaki ng ganun, tapos wala silang opportunity to wear a wig, yung takot na yun and yung stigma nila
doon, nandun lang forever. So, we really need to have conversation with that. Nga, natatakot ka sa mga bagay na hindi mo alam. Ako meron akong sort of related na story dyan. I really only started wearing wigs sa skits ko last year lang, which means 3 years na ako nagko-content. Lagi lang akong boy figure, and then sometimes ini-age, gumagamit ako ng aging effect. Because for the longest time, parang I feel like, oh my God, if I start to wear a wig or mag-makeup na ako, I'm crossing a line already. And during that time din, talagang I'm heavily immersed na ako and involved na ako in the drag community, but meron talaga akong I guess I should call it internalized homophobia pa rin kasi hindi ko na siya, but unconsciously andun siya. And then finally sinabi sa akin ni Makoy na parang, alam mo be, mag-wig ka na, masaya. Girl, yung experience ko naman pag suot ko ng wig, sobrang saya ko, as in, oh my God! And now, lagi ako nanghihiram ng wig sa mga drag queens. Every time meron akong trip abroad, nagwi-wig shopping ako na parang, why did I wait so long? Diba? Iba rin pag human hair. Iba rin. Tsaka rin kailangan talaga true girl wig ang kailangan. Kasi nga, inano ko ni Minty na mag-human hair. So, bumili din ako. Nag-try ako. Parang ayoko siyang tanggalin. So, hindi pala internalized homophobia. Maarte pala yung katawan. Gusto niya maganda yung wig, di ba? But yes, I think for me, that's such a luxury that we get as content creators. Yung to be able to shape-shift temporarily so that we can forget our personal problems. Parang feeling, ako, sometimes, and I know na-mention mo to na parang you love creating content. Ako rin, like, sometimes when I have a bad day, parang, I guess other people, they want to have coffee or watch their favorite series. Ako, like, when I'm feeling stressed, I'm ko, oh my God, I wanna shoot something silly and then just post it. Like, that happened to me today kasi medyo jet lag pa ako and medyo maikli ang pasensya ko sa mundo right now. Parang kaya na, oh my God, nakakabwisit tong araw na to. And then, I shot a video, and then after nun, like, maganda naman yung response. Like, it felt so good after. I'm sure you've had similar experiences. Iba pag sinabi kong therapy. Well, ako hindi kasi parang super gets ko na therapeutic siya for me. Oo. Kasi nga, going back dun sa napapasaya ko talaga yung sarili ko. Which nga ang swerte ko kasi it's my main source of income, creating content. Yes. Tapos yun din yung nagpapasaya sa akin. So thank you Lord. Mga ganyang, yun lang. Yeah. And ako rin, na-appreciate ko rin na parang tangina, for a living, babaklain lang natin, gagaguhan lang natin, and then we get to do this for a living. And I appreciate it so much. Only because 10 years ako nag-advertising, to think na creative field na yon, pero deep down inside me, I was looking for something more creative. So kumbaga, alam ko rin yung feeling na to be deprived of what you think your soul wants. Diba? Pero nung nasa advertising ka, nag-shoot ba kayo ng commercial? Oo, pero kasi doon ako yung nasa account management side ako. So parang it's more strategic and project management and not so much yung creative. So wala ka doon sa, ako yung susulat ng script for this. Correct. Ako yung nagbebenta sa kliyente. Ito po yung sinulat ng writer namin. Ganon siya. So hindi ba siya parang sobrang, I'm so close but yet hindi ko medyo may ganon siya. And I guess in a way, nakakontribute siya sa pagiging feeling kong creatively constipated. Kasi parang pwede, sobrang edged ako, I guess is the perfect term for it. As opposed to, yung example mo naman kanina is parang your only avenue to be creative was to change the intonation of the voice. Ito naman, parang sa harap ko, so many people get to be creative. Pero parang, ba't ako hindi ko mabuga yung gusto kong ibuga? Ay, naalala ko nung nag-work ako for Madam, kasi kay Chris Aquino, before siya bumaba at mag-shoot, syempre isa-set up lahat ng ilaw, ganyan-ganyan. Ako lagi yung nag-stand in. Pasabog. Patatayuin ako in front of the camera para makita nila kung tama yung layo, tama yung ilaw. So, mga ano lang ako doon, siguro mga 5 minutes ako nakatayo. Pero ninanamnam ko na parang, girl, oh God, this is it. Yes. I'm so close. Yeah. May ganyan din ako kasi yung meron akong isang wig, yun yung wig na sinuot ni Marina dun sa final lip sync niya sa UK versus The World, na ginagamit ko siyang nanay na wig. Minsan parang, feeling ko pag sinusuot ko yun, you know what? Ito yung wig na suot ni Marina nung pinagalaw niya si RuPaul. So, I am going to take every bit of that magic. May ganun siya eh, diba? Fantasy talaga. Nasa iyo pa ba yun? Pahawak naman. So parang, nakakatawa lang because it always goes back to what made you happy when you were a child. It's always that feeling, diba? Na parang kinikilig ka pag nakakita ka ng something creative sa TV, or ako like personally, grabe yung nakuha ko inspiration kay Chris Aquino nung bata ako. Kasi parang I felt like she was such a great symbol of someone being so unapologetic. So I guess I was also drawn to that. So these days, how do you keep yourself
inspired? Especially kunyari pag maraming deadlines or you feel like sometimes walang lumalabas. Do you double down on being able to write something or dinedetach muna talaga yung sarili mo and give yourself space? Madalas na lately na pag nag-iisip ako ng content, wala talaga lumalabas. Gets. So what I do, hindi ko na pinupuwersa yung sarili ko. I just make sure na masaya ako. Ang hirap magpatawa pag bad trip ka. Alam mo yun, syempre hindi naman sa pag-ano, may mga bagay na talaga na magpapainit ng ulo mo every now and then. Tapos minsan kailangan ko ang init ng ulo ko. So, may nakaaway ka na someone. Oh my God! Kailangan ko mag-shoot ng content pero hindi ako masaya. Hindi ko na talaga itutuloy. So, lalabas muna ako. Manonood ako ng mga funny videos na walang kinalaman sa skits. Like, mga vloggers na nakakakalma. True crime. Sabi mo true crime. Natatawa sa true crime. Charot lang. What is it about true crime? I think si Philip din ata, si Davao Conyo, I think may sinabi rin ata siyang true crime reference na it's also parang therapeutic. Alam mo, matagal ko nang iniisip yan. Bakit tayo drawn sa true crime? Feeling ko kasi, yung mga nangyayari sa true crime is nakakaloka. Hindi na tuloy yung English. Sobrang layo sa reality natin. Na parang wala naman tayong kilala na ganyan. So the fact na nangyayari pala siya, tapos marinig mo, may ano siya, parang may, oh my God, shucks. Parang naaano ka na nako-connect ka sa ibang reality. Correct. And also feeling ko dahil pag nanonood ka ng true crime, kung ano man yung pinoproblema mo that day, it puts it into perspective. Kasi parang, at least buhay ako. So, alam mo yun, parang, hindi naman pala ganun kalala yung pinagdadaanan ko. And pansin ko din, sobrang affected. Naiiyak ako minsan sa mga, alam mo, may pinatay na ganyan-ganyan. Di ba yung iba parang, okay, creepy. Ako, dadamdamin ko talaga siya. Lalo pag mga bata yung victim. Oh my God! Naiiyak ako. Pag bata yung mga victim or pag may hayop. Tatay hayop. Gusto kong very specific. Kasi parang, pumasok sila sa family house, binaril daw yung aso. So, oh my God! Kawawa naman yung aso na yun. Parang, Gets. Because you've been in the game for a long time now, like maybe 4 or 5 years, you know na parang you almost have to create content every day. Almost. I say almost every day because you know naman that the platforms, mawala ka lang ng count tipong, oh my God, diba? But, yes, you are still going to continue to create content. Pero in terms of long-term planning, what other creative projects do you want to sink your teeth into? I want to try writing. It's something na hindi ko pa talaga kaya. Nakikita ko sa sarili ko because I don't have the patience. I don't know the formula. Kasi lahat ng content ko, parang improve lang siya sa utak ko. So, sorry, you don't have a traditional script when you... I don't know. Wala. Wala talaga. As in like, free-form take yung mga sinushoot. Alam ko lang yung plot ng mangyayari. Correct. Okay, let's say, PBB, sinabihan siya ni Big Brother, lumabas, nagwala, nang walang context, bumalik, pinagalitan, inaway, binaligtad niya si Big Brother. Okay, go. Tapos, hi kuya, tahimik muna ako na, inaano na. Mga VO, iniisip mo na. May mga VO. Tapos, react. Tapos napak. Tapos, titignan ko lang yung mga reaction ng mukha ko, kung ano yung maisisingit kong VO na nakakatuwa. Very ganun lang. Pag siya, ginawa mo, syempre, yung iba, isusulat muna yun before i-shoot, di ba? Correct. Yun ang parang hindi ko kaya. Feeling ko naniniwala ako sa timing ko. Yes, mas nakakatawa siya pagka walang practice. Correct. I guess because dati akong hindi writer to now, nagsusulat ako for myself and other queens and for stand-up. I guess ang parang mabibigay kong tip, nagbigay ng tip, is mag-create ka ng process around what works for you. So, kumbaga, hindi siya kailangan literal na writing na pagsulat. Something I do is usually I get a writing partner. So, ang ginagawa ko is pina-perform ko yung naiisip ko in front of someone tapos tina-type niya kung ano yung lumalabas sa katawan ko. Tapos, pagka-type niya, i-check ko. Parang, wait, ito ba yung sinabi ko? Okay. So, pag na-capture niya na in parang a page yung nagawa ko, pwede pa ako mag-edit. Actually, pwede ko pang dagdagan ng ganito. Kasi, dahil improv rin yung training ko, gets ko yung sinasabi mong hindi kailangan maibuga ko siya the way I know how to do it. But because it has to be in a written format, that's one process that lately nag-work for me. So I guess what I'm telling you is, kung ano yung nag-work for you, don't change it. Like, create a process around it. Sila yung mag-adjust basically, di ba? Hindi kasi nga, you were asking ano yung long-term plan. Inisip ko, kung gusto ko magsulat, kailangan ko matutunan. Hindi ko naman pwedeng isulat, ipapresent ko sa talent ko na,
Yan. Kung ano lang, parang doodle-doodle lang. Correct. So kahit pa paano, kailangan ko siya na structured, may sense. Pag pinresent mo sa producers or whoever, Correct. magagets nila. Yeah. Yun something hindi ko talaga kaya. Kasi pag nagpapasend ng script, yung brands, sa notes ko lang siya sinusulat. The screen grab na lang. So, kayo na lang po umintindi. Iyon. So, gusto ko kasing magsulat ng mahabang video na comedy. Which is feeling ko, deep down in my heart, kaya ko. And I think everybody knows na kaya mo naman. Nakakatakot din na. Siyempre, ito na ba yun? Tagal namang hinintay to fonts, ha? Ito na ba yun? Yeah. Tapos, yun lang. Kailangan lang siguro pag dumating na ako doon, ano na ako, yung puso ko nandun na. Feeling ko may ADHD ako. Hirap na hirap ako mag-focus talaga. I think tayo namang mga creatives, talagang we get so easily stimulated by things that inspire us. But feeling ko, kaya mo naman isulat yun. So that's a dream project of yours, a longer form video. Parang studio. Correct. Producing videos na comedy. Tapos, ako na rin yung mag-star. Di ba may mga ganun? Ako, like, that's something, ako, because sabi nga ng universe, like, I should speak freely kung ano yung mga gusto kong ma-achieve in life. Like, right now, sobrang inspired ako sa ginagawa ni, of course, si Tina Fey, and then si Quinta Bronson of yung Abbott Elementary. Yung sila yung nagsulat, sila yung producer, sila rin yung on-cam talent. Diba? Parang, alam mo, kailangan natin ng ganun. And feeling ko, di ba, parang, why not, di ba? Gusto ko, mangarap ko yun ng bata ako. Alam mo, ng bata ako, siguro malaking influence sa comedy ko yung Mad TV. Gets, oo. Mad TV and Family Guy. Family Guy, gets. May nakita ko yung irreverence ng Family Guy. Medyo nakukuha ko siya sa mga paandar mo. Yeah. Very ganun. So parang feeling ko, kailangan kong i-revive yung ganun type of comedy sa era na to. Hindi ko alam kung gano'n pa bang comedy ngayon. Hindi na ako nanonood ng mga comedy shows. Alam mo, ang hirap kasi parang isa ka sa mga change makers and nasa front lines of comedy. So, a lot of us are also just looking to like, oh, where are we going next, leader? Oh, di ba? Parang si Baus ko. Ay, well. So, tell us, what's next? What's next? Siguro magtatayo ako ng garden. Kwenta. Ang labo! Oh, yeah. Gusto ko may comedy studio ko, tapos may garden. Correct. Yeah. Charot. Pero kasi, I mean, eventually, inisip ko, pag tumanda na ako, ano yung gusto kong ginagawa ko na lang? Kunyari, gusto ko yung may kapit sa sapatos. Gusto kong magsulat ng pelikula. Gusto ko pahaba, go! Hindi, oh my God. Ito palang iniisip ko ng isang araw. Mag-iipon ba ako? Manawagan ka kung may nakikinig sa ating producer. Go! Promise, pagka pinagkatiwalaan niyo po ako ng pera niyo, gagalingan ko. I swear. Magsusulat ako ng pelikula, kahit low budget lang, tapos... Wait, manghihinga ng pera, tapos low budget lang yung pelikula. Anong gagawin mo doon sa pera? Magkano bang... Hindi ko rin alam. Di ba siguro mga 10 million, kasya na ba yun? Tapos... ayokong gumawa ng project na parang, okay, gusto ko, I'll make sure na magugustuhan talaga ng tao. So, pag may nakapagbigay sa akin, tapos may nagbigay ng chance. Correct, diba? Pwede mo rin naman itakbo na lang yung pera, diba? 10 million, saan makakarating yun? May cut ako dyan dahil dito ka na nawagan sa show ko, ha? May 30% ako dyan. 30%? Ang laki! Ay, wow! Thank you! Diba? Pero, yeah, ako inisip ko, like, kunyari, yung long-term planning, isip ko rin, okay, dahil hindi naman ako bata at tumatanda ako, ano kaya yung creative devotion na gusto kong gawin pag in my 50s na ako? Naisip ko, like, yeah, like an improv school, turo parang, I don't want to teach now, but I guess, eventually, parang maybe masarap rin naman magturo and believe that the children really are the future. Ilan taon ka na if you don't mind? Sabay natin sabihin yung age natin in 3, 2, 1. 34. Tanda ko sa'yo ng 1. Magta-36 na ako this year. Ako kaka-34 ko lang nung Sabado. Older. Prettier. Vote nga po, pag heart. Siya yung prettier. Vote. Ang labo lang. Gusto ko na parang mga sketch mo kung saan-saan tayo napupunta. Ang gusto ko rin sigurong malaman dahil kung saan na tayo napupunta, yung hold-upper mo na character. Yes. Bading ba siya? Yung questioning. Ay, hindi siya he identifies as straight but his doors are not closed. A couple of drinks. Couple of drinks. Okay, sige. So let's say na uminom yung hold-upper mo na character. A couple of drinks. So, ano yung mga frustrations na in life right now that will lead to him being more adventurous, if you know what I mean? He grew up in a place na sobrang masculine
yung upbringing. Okay. Pero hindi siya aware, hindi siya homophobic. Alam mo yun? Parang upo tayo, kausapin mo, ano ba yung kabaklaan na yan? Okay. Ganito yan, ganyan, Okay. ganyan. Are you willing to try? I think so. Try natin once, then you let me know yung feedback mo. Correct. I think yan na ang yung Holdapper X Pride Month video. Parang, sexuality is It's a forever. spectrum, fluidity, diba? Pwedeng this time, ganito ka. Correct. Alam mo, baka yan yung 10 million peso movie idea mo. Hold up. Diba? Na-question eh. Diba? Ang jowa ko. Tanong mo na, bakit siya naging hold up eh? Oo. Bakit wala tayo Gusto ko yung in-accept natin na hold-upper siya. Mas importante na patola siya kaysa maging mabait siya. Bakit ka muna hold up eh? Oo. Kasi nga, growing up in a very masculine family. Correct. Oh. Gusto ko na basically nag-writer's room na tayo right now. Pero magandang tanong, no, bakit hindi kine-question ng audience na hold-upper siya? Oh. Actually, alam mo, kaya ako tumigil sa paggawa ng hold-upper M&M. Kasi lagi nang sinasabi ng mga tao, parang hindi na ako takot sa hold-upper. Parang, tama pa ba to? Tama pa ba itong mga content na nilalabas ko? Ayun. Nakakaloka. So, anyway, kung saan na tayo napunta. So, I guess ikaw, 20 years from now, because I'm sure ngayon na you are creative for a living, you don't see any other life, right? Na parang, I can't imagine ever going back to an office where I don't get to express my creativity. Diba? So, parang, do you see yourself being a mentor? Do you see yourself teaching? If I earn enough money na hindi ko na pinaproblema yung pera, gusto kong maging independent actor. Gusto kong umacting sa mga project na walang nanonood. So, mga pelikula na, actor ka, yes. Anong pelikulang liwanag sa bunbunan? Ano yun? Tapos anong plot nun? Umiinaw yung bunbunan niya kasi sinumpa siya ng white lady back in the day. Alam mo, parang hindi siya indie film kasi mahal yung CG ng white lady. Oh. AI. Hindi mga ganun. Gusto ko talaga yung parang actors. No, because you have always wanted to pursue a career in like conventional acting. Let's just call it conventional only because like yung format of like a movie and a series, and you still very much want to do this. Ano yung term na ginamit mo? Exploring, bading, hold-upper. Hindi, sobrang I respect acting. The art of acting. Correct. That's apart from ideas and all that. Hindi lang po halata sa mga skits ko, but acting is something I really appreciate. Pag nanonood ako ng mga pelikula, sobrang critical. Oh my God, ang pangit ng bitaw niya ng linya na yun. Ganun ako. Diba, akala mo namang sinong magaling at marunong. Pero ganun ako, niisip ko, if ganito kong kakritical, may ibubuga ba ako? So, gusto kong i-explore din yung ganung mundo. Hindi ko alam kung patayo ko sa mainstream. Gusto ko yung ang mga kasabayan mo talaga. Oh my God. Sabi ko, I think after this episode, medyo bibilis yung drop ng followers mo. Parang ang dami mo nang sinabing, bahala ka na dyan, sis, ha? Oo. Hindi, I mean, ayoko na magsalita. Kalimutan ko, podcast nga pala. Oo, Diyos ko. Feeling mo ata walang camera. Oo, nakalimutan ko. Hindi, I mean, what I'm trying to say is, gusto ko maging part ng isang project, na acting project, tas ako yung pinaka walang kwenta. Lahat talaga magagaling. Parang ganun. I guess what I want to pose as a question, what makes you think that the acting na ginagawa mo sa skits mo is not as valid as the indie? Is that another permission you're seeking from the universe? Hindi. Kasi parang wala namang masyadong opportunity sa mga skits ko na magpakita ng variation. And hindi ba variation yung hold-upper, yung multo? Ano Okay. pang gusto mo? okay, rest in peace, Ma'am Nora Honor. Pero pinanood ko nung isang araw yung City Jail something. City Jail, bulaklak sa City Jail. Merong eksena doon na parang tinititigan niya yung taong puntik niya ng patayin. Tapos yung half ng mukha niya may shadow. Half ng mukha niya kita. Yung mata niya, tinitignan ko yung mata niya, sobrang daming layers ng emotion. Parang nanginginig talaga ako sa level ng acting ni Nora Honor. Parang ganito ang Tom. Sobrang galing na artista ni Nora Honor. Oh my God, I'm so sad na she's no longer with us. Pero yun yung mga inaano ko talaga, iniidolo. Yeah.
And in terms of other actors, kailangan magbigay ng pangalan. Local and international. Who else inspires you? Dahil kanina, ang sabi mo, mga indie lang yung gusto mo. Tinutulungan kitang bumawi ngayon. Okay. Christian Bables, sobrang galing niyang actor. Elijah Canlas. Angelica Panganiban. Yeah, alam mo, parang na-imagine ko si Angelica Panganiban sa isang dramedy na series. Alam mo, kasi like, ang galing niya sa pareho na parang feeling ko, parang dapat yung mga projects niya moving forward, yung naka-display yung parehong dramatic and comedic chops niya kasi sobrang malalay. Ang galing niyang bumuhat ng pelikula. Sabi nga nung friend ko, si Barbie Forteza. I love Barbie. Si international Jennifer Lopez. Charot. Siya. Jennifer Lawrence. Gusto ko yung sabay tayo nagtinginan tapos alam nating kaiba yung sasabihin natin pero pinush pa rin natin. Hoy. Oo. Baka nanonood si J-Lo. I love you. Kung si Jennifer Lopez ang nanonood, ano ang mensahe mo sa kanya? Whenever. Wherever. I mean, kay Shakira yun! Ano ba? Let's get loud. Ang 90s! Kung si Jennifer Lawrence ang nanonood, anong mensahe mo? You had this performance in Silver Linings. You were... Oh my God. You were in the Pasimano. What's the English of Pasimano? Terrace. In the ballroom scene. And then you were looking down and then you saw someone. You were doing that acting and I was like, oh my God. You gave me chills, girl. You gave me chills. Bakit 2 beses? Kasi magsalita ng mga Amerikano. That's what you get, girl. That's what you get. So you gave me chills, girl. You gave me chills. Oh my God. Alam mo, this podcast episode took a really weird turn and I wish we made this turn sooner. Kasi kanina nagpapaka-like, you know what? TED Talk tayo, like, trauma. Girl, wag na yan. Baklaan na lang. Just me, diba? So ikaw, sinong into acting ka din ba? Oo, parang naman. you appreciate a good actor. Kung ikaw, like, kung ang dream mo is basically to do like an indie film, ako like, ang dream ko is to do a musical. I think back in college, I was part of a musical theater group. I never really stopped taking voice lessons. So kumbaga, I'm still kind of preparing for like when that opportunity comes. Gusto ko like, I'm more prepared than I was yesterday. So yeah, ang dream ko is to do like a musical comedy. If ever magkaroon ng Tagalized version ng Book of Mormon, like I would love to do it. There is this play on Broadway called Oh Mary na medyo absurd din yung premise na yung asawa ni Abraham Lincoln, what if meron siyang drinking problem at frustrated cabaret singer siya? Pang-bading yung material. Ang mga skits ko yung mga ganyan. Correct. As in yung tipong naghahanap pa rin ako nung parang expression na nag-i-intersect yung comedic with the wit and also the musical. And I've been more vocal about it kasi gusto ko talagang sabihin sa the universe, ibigay mo sa akin yung project na yan. Tama. Wait, may sinabi ka na sobrang importante, which is, gusto ko mag-English kasi social sibaos, but you're not stopping. Hindi ka tumitigil na mag-practice. Yes. Kasi baka dumating yung opportunity, you want to be prepared when that opportunity comes. Yes, oh my God, lagi kong ginagawa yan. Minsan, may mga projects na feeling ko, parang sana ako yung na-consider for that. Correct. Hindi sumasama ang loob ko kasi alam ko hindi pa ako ready. Ayokong i-present yung sarili ko sa project tapos hilaw. Sayang. Yeah. Gusto ko hindi pa ako ready. Maghihintay lang ako. Pagagalingin ko yung sarili ko sa kahit anong aspeto. Para pag isinalang ako sa project na yun, boom. Yeah, like there was this audition like 2 months ago na we had to send in mga clips of singing and then dancing. And then like, I haven't danced in a while. Dati kasi like medyo hip-hop or street dance ako nung college. Tapos parang okay, nag-classes ulit ako. Tapos video ko yung sarili kong like sumasayaw ng modern jazz. Tapos I learned a new song to sing para dun sa audition piece. And then that time, syempre isip ko, that's a lot of effort. Then na-realize ko, hindi even if I don't get it, additional reps pa rin to. True. Because like I ended up having so much fun just preparing the audition requirements. And at that point, sabi ko, you know what, kahit hindi ako matanggap, nanalo na ako. Totoo. Hindi siya corny. Alam mo, for example, sumali ka sa Century Bud. Siyempre, before the competition, nag-workout ka, tapos hindi ka nanalo. Maganda pa rin yung katawan mo. Correct. Dami pa din booking. Correct.
Project booking. Booking. Kaya nga, hindi ko alam, ba't ka tumawa? Ay, wow. Naglinis na. Oh. Okay, so ang dami na natin napunta. So I guess because we have to end this, kahit gusto kong ituloy to ng ituloy, ano ang joke lang. I do this every other episode, but every now and then I ask my guests na parang, can you go back to that time na you were so desperate for a creative lifeline kasi parang kailangan mo na talagang ma-express yung sarili mo. Mm-hmm. This can be that time na like nasa call center ka and tipong you were losing hope kasi parang wala, baka malayo na talaga ako sa gusto ng kaluluwa ko. But knowing what you know now and as the modern day Fonz, ano ang message mo doon sa older version na yun? Kasi si Fonz, kahit anong mangyari, deep down, alam niya talaga magiging part siya nito. Hindi ko alam bakit sobrang delusional ba yun or parang never ko talaga nakita ko, ang hirap nito, ang iniisip ko lang kailan, but I knew deep down in my heart this was going to happen. Kaya yung mga sinasabi ko kanina, gagawa ko ng pelikula, dadating yan, ay mangyayari yan, hindi ko lang alam kung kailan. So kayo, nag-message. Basta yun, ang sabi ko lang sa kanya, Fonz, thank you for not giving up, thank you for believing in yourself, and also for staying humble. Huwag ka pa, nakikiga ka ng 10 million eh. Hindi ko kasi alam kung magkano. Baka mamaya maliit pala yung 10 million. Pero my God, pagka nagkaroon ako ng pelikula, babalikan natin tong clip na to. Correct, diba? Before niya nilusta yung 10 million, they were talking about this. Correct. At yung commission kong 30%, which is non-negotiable. Magkano 30% ng 10 million? Oh my... 3 million! Kaya nga. Okay. Oh. 7 naman yung makukuha mo, no? Bakit may commission? Syempre ginamit mo dito ka na nawagan eh. Tawang-tawa ako na hypothetical pero hindi ko talaga mabigay. Oo, like ayaw mo ibigay kahit Naalala ko yung announcement ng winner ni Sasha Kobe. So magkahawak si Anitra pati si Sasha Kobe, yung mananalo. Tapos sabi ni Mistress, kung sino manalo sa inyo, bibigyan niyo ako ng $5,000. Sabi ni Sasha Kobe, it's just a costume. Okay. Si Anitra, why? Bakit? Parang sa loob ko, Anitra girl, go. Bigay mo na. Nagjo-joke lang yun. Hindi talaga siya hindi niya Oh my God, alam mo, feeling ko kailangan ka namin i-guess sa Beke naman when we do our episode recaps. Oh my God. Sa Slation ba to? Oo, pag nag-air na yung Slation, no? Oh my God. Kasi alam ko malala kang Drag Race fan. Malala. Ako? Oo. Pero hindi ako toxic. Oh, come for the girls. Come for the girls. Na ako. Inisip ko kahit sobrang for you, hindi maganda yung mga damit nila. Yeah. Alam mo, ang hirap ang gastos niyan, girl. And saka ako, sorry, alam ko na goodbye na kami, pero itutuloy pa rin namin. No, kasi I'm the Drag Race fan na tipong masaya ako kahit anong Drag Race season pa yan. Because may mga tao nagsasabi, oh my God, All-Stars na naman, we're getting so many Drag Race. Or tipong when kunyari pag Philippines, like they really try to read the girls. Mm-hmm. Ako, I always look at it half full. Kasi alam ko yung time na wala pang Drag Race. So parang the fact na may ganyan tayo, like, bilang millennial, sobrang thankful ako na every second na. Thankful ako na may Drag Race. So, doon ako sa school of thought na yun eh. Kaya ako tipong, like, okay tsaka, pero parang, guys, Drag Race pa rin yan. May itao ditong may bading pinaglalaban yung pangarap niya. Sobrang pasabog yun, no? Yun. Ako naman, nanggagaling sa, ang mahal niya, yung pagde-design pa lang niyan, kahit hindi mo gusto, ang daming taong nagtrabaho for that. Correct. And may puso yan kahit papaano. Parang, I'm not in the position to tell you na parang, your drag is trash. Oh, she came for one of the judges. That is it. We should end this episode. Okay. Don't forget to rate and review us on Apple Podcasts and Spotify. Follow me on Insta. That's Kaya Pabapod. I am also Baus Rufo on Instagram. And for people who still refuse to follow you, convince them. Sorry. Parang I'm the type of content creator na if you know, you know. Pero kung hindi mo, charot lang. Please follow niyo po ako. Sa Instagram, it's FonzieRu. Sa Facebook, it's Fonzie. Sa TikTok, it's Fonz. Paano yung mas mabait pa na delivery? Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, puso, kailangan mabait. So yung pinakamabait na delivery mo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Fonz. Nagmamakaawa po sana ako na kahit pa paano naman po ay bigyan niyo ako ng follow sa aking mga social media accounts. Sa Instagram po ay FonzieRu. Dapat may nanginginig na yung boses. Pa-breakdown yung bida kasi parang ito na yung turning point ng buhay niya. Sa Facebook po ay Fonzie. At sa TikTok po ay Fonz. Maraming salamat po.
Tapos yung nginig ng mouth, not too much. Yan talaga. Makukuha mo talaga ang Texter's Choice Award dahil ikaw ang pinakamabait. Diba? And don't forget to vote for Cardinal Tagle. And that is it. Thank you so much. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.